It's never too late to start your fitness journey. Siyempre, kasama po ang Pinoy MD. Happy and healthy Saturday morning! Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya naman, makakasama po natin ang ating health and wellness expert. Walang iba kundi si Doc Oyi Balburias. Para syempre sagutin naman ang inyong mga ipinadala sa aming katanungan sa aming Facebook page. Abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD dahil basta usaping pangkalusugan, ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, paano kung ang dapat sana'y pampaganda ng kuko mo natuklap at nasira? Safe nga bang magkabit ng nail extensions? We should remove yung whole nail talaga kasama yung original nail ko kasi nga na-damage na siya and hindi na maayos yung pagkakatubo if ever na hindi natin i-remove yung original nail. Bago tayo mag-decide kung gusto nating magpa-artificial nail extension, kailangan na take into consideration na natin lahat na, kailangan magpa-file yung nail, kailangan lilihain, so rurupok siya. Tummy tuck o abdominoplasty. Ginagawang paraan ng iba para mawala ang loose skin sa tiyan. Safe at effective nga ba? The first week after the surgery, yun po yung talagang ang hirap tumayo. Hindi po ako makahiga ng diretso, hindi po makalakad ng diretso. And then, masakit po mag-CR, ganun. Encantadia stars i-reveal ang kanilang beauty and fitness secrets. Nag-aano ko ng kamote. Maganda naman yung result niya kasi parang ramdam mo mabilis kang pumayat. At mga impormasyong pangkalusugan na dapat niyong malaman. Abangan! Out and proud! Marami ang hindi maitago ang saya dahil sa kanilang weight loss. Pero ang ilan, kahit pumayat na, sadyang may mga itinatago pa rin. Parang apron. Siguro mga after 8 months of working out with my coach, ganun talagang bumaba po talaga, like the boobs area and then the tummy area, yung stomach area. Nagkaroon po talaga siya ng flap. Instant goodbye to excess skin. Yan na raw ang in. Abangan! 11 taon ang hinintay ng ating mga kapuso bago muling makapasok sa mundo ng Encantadia. Ito ang requel o retelling sequel ng fantaserya na unang sumikat noong taong 2005. Pero ngayon, level up na ang production, mas kahanga-hanga ang effects at costume design. Siyempre, iba rin ang mga gumanap ng mga bida. Quiet tayo ha? 5, 4, 3, 2... And this morning, dalawa sa mga gumanap na sangre ang makakasama natin behind the scenes para magbigay ng tips kung paano ma-achieve ang beauty na maladyosa. Sa mga hindi nakakaalam, ako rin nag-makeup. Matagal ko ng passion yung pag-makeup. Yung nakikita niyong makeup ko sa Encantadia, ako lang gumagawa. Hilig lang, hilig lang. Iba't ibang itsura, haba, at kulay. Ano man ang disenyong inyong nais, nailed it! Sa ganda nito, talagang manghihinayang kang sirain. Kaya, ingatan at alagaan. Pero papaano kung sa isang pagkakamali, ito'y mabali? Paano kung ang iyong nail extension naging sanhi ng infeksyon? We should remove yung whole nail talaga kasama yung original nail ko kasi nga na-damage na siya and hindi na maayos yung pagkakatubo if ever na hindi natin i-remove yung original nail. Out and proud! Marami ang hindi maitago ang saya dahil sa kanilang weight loss. Pero ang ilan, kahit pumayat na, sadyang may mga itinatago pa rin. Parang apron. Siguro mga after 8 months of working out with my coach, ganun talagang bumaba po talaga, like the boobs area and then the tummy area, yung stomach area. Nagkaroon po talaga siya ng flap. Instant goodbye to excess skin. Yan na raw ang in.
Samantala, narito muna ang ating internist and health and wellness expert. Walang iba kundi si Doc Oy para sagutin na ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming Facebook page. Good morning sa iyo, Doc Oy! Good morning, Connie, at good morning po sa ating mga kapuso na nakatutok ngayong umaga. First question for you, Doc Oy. Ano raw ba ang dahilan ng pagkasakit ng sikmura na may kasama pang malambot na dumi? Ang tanong na yan mula kay Ana Oteyuk. Ana, nako, napakaraming sanhi niyan, ano? Tsaka, tapos lalo na depende kung gaano na ito katagal. Ano? So, kasi kung matagal na yan, lalo na yung malambot na pagdumi, no? Pasintabi po dun sa mga nag-aalmusal. No? But kung itong sintomas mo na ito ay matagal na, at ito ay magka-qualify doon sa tinatawag naming irritable bowel syndrome. No? So, maraming sanhi niyan, pero itong mga sintomas na katulad nito, Ana, hindi ito binabaliwala. No? Unang-una, siguro, i-rule out natin ang posibilidad na may parasitiko. No? So, unang-unang dapat mong gawin, ikaw ay magpa-examine ng iyong dumi para malaman kung ito ba ay merong bahid ng dugo o merong tutubong parasitiko kung ikaw yung papagawa ng tinatawag naming stool culture. Pero kung gusto mo talagang malaman na kaagad, no, mas maganda, Ana, kung ikaw ay kukonsulta sa isang eksperto, yung tinatawag naming gastroenterologist. No? So, lalo na't kung meron talagang significant na findings doon sa iyong eksaminasyon ng iyong dumi. Labing isang taon ang hinintay ng ating mga kapuso bago muling makapasok sa mundo ng Encantadia. Ito ang requel o retelling sequel ng fantaserya na unang sumikat noong taong 2005. Pero ngayon, level up na ang production, mas kahanga-hanga ang effects at costume design. Siyempre, iba rin ang mga gumanap ng mga bida. Quiet tayo ha. 5, 4, 3, 2... And this morning, dalawa sa mga gumanap na sangre ang makakasama natin behind the scenes para magbigay ng tips kung paano ma-achieve ang beauty na maladyosa. Hindi ako nararapat maging reyna. Ang gumaganap sa papel na sangre amihan, ang aktres na si Kylie Padilla. Gaya ni Sanya, healthy eating din ang kanyang secret to being fit. Hello po mga kapuso! Nandito po tayo ngayon sa taping ng Encantadia and well, gusto ko lang i-share sa inyo yung diet ko. For the show, alam niyo naman di pwedeng tumaba ang mga sangre. So, ever since nag-start yung Encantadia, more on fruits ako, more on protein, tinanggal ko na yung kanin. And kapag kaya naman, pag kaya lang, kasi minsan may mga fight scene, hindi ako kakain after 6. So, medyo flat ang tiyan. So ngayon, nakikita nyo, di ba, nag-fruits ako, tas chicken, and fish. Di nila ako sinuserve ng kanin dito kasi yun yung iniiwasan ko. So yan, yun ang diet ni Sangre Amihan. Bukod sa kanyang fit na pangangatawan, kapansin-pansin din ang very smooth and glowing skin itong si Kylie. Parang walang pores. Kaya nga madalas daw na nagme-makeup lang siya kapag may taping. At ang sekreto raw ni Kylie, Sa mga hindi nakakaalam, ako rin nag-makeup. Matagal ko ng passion yung pag-makeup. Yung nakikita niyong makeup ko sa Encantadia, ako lang gumagawa. Hilig lang, hilig lang. I wanted to do a Korean makeup look this time. sa hilig nga ni Kylie sa pagme-makeup, nag-upload din siya ng mga tutorial video sa YouTube para i-share sa kanyang followers. Magical feeling. Hindi ko masyado kinapalan ng blush natin kasi red na yung lipstick ko, tapos medyo makapal na yung eye makeup. At kung may mga tips si Kylie sa pagme-makeup, may sikreto rin siya pagdating sa makeup removal. Ako ang ginagamit ko ng baby oil. Hindi ako gumagamit ng mahal. Baby oil kasi okay na eh, tapos i-wipes mo na lang, tapos after nun, lugas ka na ng mukha na may sabon. Ang baby oil kasi ay gentle on skin, kaya hindi ito makaka-irritate kapag ginamit bilang makeup remover. At mura pa! Good tip, Kylie! Hindi gulang ang pamantayan sa pagiging Reyna Perena. Ako man ang pinakabata, ngunit kaya ko rin pamunuan ng Bereo. Ang gumaganap sa papel na Sangre Danaya, walang iba kundi ang aktres na si Sanya Lopez. Dahil nga medyo sexy ang costume ng mga sangre, dapat daw fit na fit itong si Sanya. At ang ginawa raw niya para mag-lose ng weight, ang kamote diet.
Maganda naman talaga yung kamote, pero ginagamit ko siya pag snacks. So instead na yung iba kasi parang mabigat yung snacks nila, like burger, fries, diba? So mas nag-aano ko ng kamote. Maganda naman yung result niya kasi parang ramdam mo mabilis kang pumayat. Ang kamote kasi ay mayaman sa complex carbohydrates o yung klase ng carbs na mas matagal i-digest ng katawan. Kaya kapag kumain tayo, mas mabilis tayo mabusog. At mas matagal din bago tayo muling makaramdam ng gutom. Mayaman din ang kamote sa fiber kaya gumaganda rin ang ating digestion. Gayunpaman, payo ni Sanya, mas maganda pa rin kung kumpleto ang ating dieta. Paano ako babalik sa dati, Reyna Amihan? Pero alam nyo ba na hindi lang 4 ang brilyante sa mundo ng Encantadia? Dahil may ika-5 pa. Wow, ang galing! At ang may hawak nito, hindi isang sangre, kundi ang mangdirigmang si Pau Pau na ginagampanan ng aktor na si Rojun Cruz. Sa suot niyang costume, talaga namang kitang-kita ang kanyang kakisigan. Ano nga kaya ang sikreto ni Rojun para ma-achieve ang magandang pangangatawan? Yung character ko dito sa Encantadia, nakalabas talaga yung tiyan ko dito. So, medyo nag-diet ako ngayon. Ang kinakain ko lang talaga wheat bread. Tapos sa lunch, nag-rice ako, pero brown rice. Ang brown rice at wheat bread ay pawang mayaman din sa complex carbs, kaya mabilis itong makabusog kumpara sa karaniwan nating kanin at tinapay. Mayaman din naman ito sa fiber na pampaganda ng panunaw. So habang wala pang take dito sa Encantadia taping, syempre naka-standby pa ako. Medyo papakita ko sa inyo yung ginagawa ko na basic workout para syempre paglabas ko sa TV, medyo pump yung mga muscles natin. Papakita ko sa inyo. Marami mang nauusong workout, tila hindi pa rin naman nalalaos ang push-ups. Ang simpleng workout kasi na ito, pwedeng gawin kahit saan at kahit walang equipment. Maganda ito para sa buong upper body gaya ng chest, back at arms. Gawin lang ng 3 sets, 10 counts kada set. Pagod! Pause agad ako, di ba? So ngayon naman, tuturuan ko naman kayo ng basic para sa abs. So kahit nasa taping ako, ang kailangan nyo lang upuan. Tapos ma-workout nyo yung abs nyo. Ang tawag naman sa workout na ito, chair crunches. Dahil ginagawa ito ng nakaupo, hindi na si strain o napupuwersa ang likuran gaya sa karaniwang sit-ups. Ulitin lang din ang 3 set, 10 counts kada set. Basta, kung nag-abs kayo, dapat, ginagawa na to, basic lang to, kinocontract nyo yung core nyo. So, exhale. Inhale. Exhale. Ang beauty na pang sangre ang peg, pati ang katawan na malaman dirigma ang dating, abay kaya naman palang ma-achieve. Hindi sa tulong ng kung ano-anong mahika, kundi sa disiplina at tiyaga. Cheers! Back to Doc Oy for our next Facebook question. Doc, tanong naman ni Tata Ray, ano raw kaya ang kondisyon kung naninilaw ang mata, masakit ang tiyan, tapos pabalik-balik pa yung lagnat? Naku, Tata Ray, mukha lang, no? Pero hindi ko po makukonfirma, syempre, no? Dahil hindi naman po ako nagda-diagnose on air, no? Ng sakit. Ngunit mukha itong importanteng ma-rule out po natin, Tata Ray, ang posibilidad na ito ay sintomas o mga sintomas na kayo ay merong infeksyon ng hepatitis, no? Either hepatitis A or hepatitis B. Pero hindi lang yan po ang pwedeng dahilan, hindi lang infection ang dahilan kung bakit magkakaroon ng paninilaw at lagnat ang isang tao, no? So, meron pa din hong ibang dahilan pa. So, ang masasabi ko, itong kondisyon nyo ngayon, yung paninilaw ng inyong mata, nako, yan po ay unang dahilan na talaga upang kayo ay kumonsulta sa isang doktor, no? So, kahit sa isang internist na katulad ko upang magawan kayo ng workup, upang makumpirma kung tama nga ba na hepatitis A or hepatitis B ang sanhi nito mga sintomas ninyo or may iba pang dahilan. Ano ho, no? So, ang mapapayo ko, itong nararamdaman nyo at mga sintomas na nararamdaman ninyo, hindi po yan binabaliwala. Kailangan nyo pong kumonsulta sa isang doktor. Pagdating sa usaping kalusugan, dapat laging updated ka. Dental Care Services. Pasok na sa PhilHealth. Ilang rare diseases at mobility devices makukover na rin ng PhilHealth.
At ngayong kabi-kabila na ang selebrasyon para sa darating na Kapaskuhan, Department of Health may paalala tungkol sa ating kalusugan. Eto na ang mga latest health updates na dapat ninyong malaman. Kasama na sa PhilHealth Benefit Package ang mga serbisyo para sa ating ngipin. Kasama rito ang mouth examination at oral screening, dental prophylaxis o paglilinis, fluoride varnish application, at pit and fissure sealant na di lalampas sa 2 ngipin. Bahagi rin ng benepisyo ang konsultasyon sa dentista at pagbunot ng ngipin. Layo nitong ma-achieve ang ngiting 70-20 para masigurong mas maraming Pilipino ang aabot sa edad na 70 na mayroong 20 permanenteng ngipin. Ayon din sa PhilHealth, papalawakin din ito ang healthcare package para sa mga may rare disease at mobility devices. Kasama sa rare diseases na ito ang mga sumusunod: maple syrup urine disease, methylmalonic acidemia o propionic acidemia, galactosemia, phenylketonuria, Gaucher disease, Pompe disease, Fabry disease, MPS II o Hunter syndrome, MPS IV o Morquio syndrome, at osteogenesis imperfecta. Kasama rin ang mga mobility device sa physical rehabilitation gaya ng wheelchair o crutches kung kinakailangan ng pasyente. Samantala, ngayong magpapasko, siguradong kabi-kabila ang kainan at selebrasyon. Kaya naman ang Department of Health may paalala, huwag kalimutan ang disiplina sa pagkain. Sabayan din ito ng ehersisyo at iba pang physical activity para malabanan ang holiday stress. Paalala rin ng DOH, mga kapuso, ang masayang salo-salo nagsisimula sa malinis na kamay. Kaya, huwag kalimutang maghugas ng kamay bago maghanda ng pagkain. Punasan ang kamay hanggang matuyo para hindi kapitan ng mikrobyo. At maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Tandaan, basta usaping kalusugan, dapat updated ka. Samantala, back to our Facebook question, Doc Oyi, bakit daw kaya sumasakit ang kanyang tagiliran kapag umiinom ng soft drinks? Tanong naman mula kay Jeremy Cruzales. Jeremy, sounds like na of course kung pananakit sa tagiliran, una-una nating isipin ay ang bato sa bato, no, or kidney stones, no. Kung itong sintomas mo na ito ay matagal na, no, at wala ka pang workup na nagagawa, isang malaking posibilidad yan na ikaw ay may bato sa bato. Alam mo lang na kung ikaw ay talagang sobra ang pag-inom ng soft drinks at ito'y matagal na. Ang soft drinks kasi, Jeremy, ay nagko-contain ng tinatawag nating phosphoric acid, no? At itong phosphoric acid, it causes a lot of changes sa urine chemistry ng ating katawan, ano? Unang-una, pinapataas niya yung tinatawag nating calcium phosphate, no? At pag mataas ang calcium phosphate natin sa ating dugo, nagpe-predispose tayo upang tayo mag-form ng bato sa bato, no? So, at isa pa, ang phosphoric acid ay nagko-cause din ng acidity ng ating ihi, no? Kung saan talagang mas naiengganyo pa na mag-form ng bato sa ating kidneys. Last, ang pag-inom ng soft drinks dahil sa phosphoric acid na content nito ay pwede ding magpataas ng tinatawag nating uric acid, no? At maraming klase ng bato sa bato. Pwedeng uric acid stone, calcium stone, no? Phosphoric stones, maraming klase ng bato. Pero ang mapapayo ko, ikaw ay magpakonsulta na o at least magpagawa ka ng urinalysis, no? At kung makikitang meron talagang dugo sa iyong ihi, lalo na kung ikaw ay lalaki, hindi yan normal, then warranted na ikaw ay magpa-ultrasound or kumonsulta sa isang doktor na magre-request nito mga test na to para makumpirma kung tama nga ang ating suspetsya na ikaw ay may bato sa bato. Iba't ibang itsura, haba, at kulay. Ano man ang disenyong inyong nais, nailed it! Sa ganda nito, talagang manghihinayang kang sirain. Kaya, ingatan at alagaan. Pero papaano kung sa isang pagkakamali, ito'y mabali? Paano kung ang iyong nail extension naging sanhi ng impeksyon?
Ayon sa eksperto, bukod sa aesthetic appeal, proteksyon sa kuko ang hatid ng nail extensions. Ito yung mga parang artificial na kuko na ginagamit para pampaganda ng nails instead of the regular na manicure. Kaya naman si Eliza, naingganyong magpakabit ng nail extensions dahil sa aesthetic appeal nito. Of course, having nice and long nails, syempre maganda siya tingnan, di ba? A lot of women would agree na having nail extension would help boost their confidence. Birthday gift na rin daw niya sa sarili ang pagpapa-nail extension. Palapit na yung birthday ko, so I decided to have birthday nails. Hindi ako masyadong mahilig talaga because I naturally have long nails. Gusto ko lang talaga siya itry nung time na yun. Sa ganda nga raw nito, ingat na ingat daw si Eliza noon para hindi ito matanggal kaagad. Hindi maghugas ng pinggan or hindi masyadong magbasa ng kamay para hindi madaling matanggal yung extension. Sa tindi ng kanyang pag-iingat, umabot nga raw ng 1 buwan ang nail extensions ni Eliza. Pero hindi niya raw akalain na sa isang maling kilos ang kanyang iniingatang nail extensions. Na-disgrasya! I work from home. While I was trying to sit comfortable, while I was trying to adjust my seat, ayun po, parang nahila siya ng damit ko. And then, ang pagkakailan niya is parang naganyan siya. Nalook up talaga yung whole nail ko. And I thought that it was just the nail extension. Pati pala yung original nail ko is nadamay doon. Nakita kong dumugo na talaga. Pati yung sa original nail ko, doon na ako naiyak. Ayon sa dermatologist na si Dr. Jennifer Gan Wong, maaring rumupok ang kuko sa pagpapakabit ng nail extensions. So you have to file yung nail para medyo rough siya, mas kakapit yung mga artificial na nails. Mas rurupok yung kuko mo kasi para mo siyang niliha. So mas ninipis siya. So pag regular mo siyang ginagawa, hindi na magiging healthy yung kuko mo. Ito rin marahil ang sanhi ng nangyari sa kuko ni Eliza. Nilagyan muna ni Eliza ng first aid ang kuko. That time, while my fiancé was sleeping, nagising siya kasi nga umiiyak ako. And then, what he did is he bought bandage, nilagyan niya muna para hindi siya magalaw while I was working. Dinala na ako sa emergency doon sa malapit na hospital. And the doctor said na we should remove yung whole nail talaga kasama yung original nail ko kasi nga na-damage na siya and hindi na maayos yung pagkakatubo if ever na hindi natin i-remove yung original nail. Bago tayo mag-decide kung gusto nating magpa-artificial nail extension, kailangan na take into consideration na natin lahat na kailangan magpa-file yung nail, kailangan lilihain, so rurupok siya, kailangan lagi mo siya i-moisturizer. So you have to have all those time na pang-maintenance. Kasi kung hindi mo siya masusustain, magkakaroon ka lang ng problema. Instead na gumanda yung kuko mo, mas papangit pa or baka magkaroon pa ng infection. Para maiwasan daw ang pangyayari ito, dapat ay maging maingat sa pag-aalaga rito. Based on my nail technician, in less than a month, dapat mapa-remove siya kapag tutubo na yung natural or yung original na nail natin. Pwede namang magpa-nail extensions, huwag lang madalas. 1 month na break in between yung mga nail extensions para makarecover, makapahinga din yung kuko. Ika nga, kahit patiis ganda, mahalagang ligtas din sa anumang peligro. Mahirap pala talagang magpaganda and maging maganda. Isa din to kasi sa nagpapaganda sa isang babae, di ba? Yung makikita nila maganda yung nails mo. But then, meron pala talaga din siyang mga danger, especially pag hindi mo inalagaan. You can do naman yung regular manicure kasi hindi rin naman natin ina-advise na lagi kang mag-manicure or laging mag-nail extension. Kailangan may rest. So in between, lagi mo rin kailangan lagyan ng moisturizer yung kuko kasi nga numinipis sa kakaliha. Nagsilbing aral naman daw ito para kay Eliza. It's not bad to have nail extensions naman. As long as you take care of it, as long as you maintain it, then all good. Extension na nga ng ating pag-aalaga sa sarili ang pagkakaroon ng magandang kuko. Pero kung gusto namang sumubok ng mga nauusong trend para mas mapaganda ang mga kuko at bilang dagdag kumpiyansa sa sarili, ay wala namang masama rito. Si
siguraduhin lamang na may sapat at wastong kaalaman sa before and after care nito para ligtas sa anumang peligro. Ito naman ang ating last question for today, Doc. Question mula naman kay Alicia May Duron. Normal lang daw ba ang pagsakit ng dibdib kapag tumatawa? Depende yan, Alicia, kasi kung ano yung profile mo. No? Of course, kung ikaw ay may edad na, tapos ikaw ay maraming risk factors, no, para magkaroon ng heart disease. No? So, hindi lang natin basta pwedeng baliwalain yung pain na yon, ano? Pero maaari namang isang kondisyon tulad ng muscle strain, pwede yang mag-cause ng pananakit ng dibdib natin kung tayo ay tatawa. Sometimes sa sobrang tawa, ang isang taong may asthma, no, ay pwede ding mag-exacerbate ng asthma at magkakos din ng chest pain. Meron ding kondisyon na pwedeng apektado ang ating baga, merong pamamaga ng balot ng ating baga. Yan, pagka yan ay meron ka din, yan ay pwedeng mag-cause din ng pananakit ng dibdib kung ikaw ay tumatawa. No? Pero kung ang symptoms ng chest pain, lalo na kung hindi na ito natitrigger ng pagtawa mo, at ito ay natitrigger ng exertion, maganda rin na ito ay ma-work up, no? Lalo na depende nga sa health profile mo. Kasi kung marami kang risk, no, to have a heart disease, lalo na kung may high blood ka, naninigarilyo ka ba, stress ba ang buhay mo, then kailangan talagang kumonsulta tayo sa doktor para malaman natin kung itong sintomas na ito, maaring benign lang o hindi naman harmful, pero mas importante na ma-rule out natin kung merong mas seryoso pang dahilan nitong chest pain mo habang ikaw ay tumatawa. Thank you so very much sa pagsagot mo, Doc Oy, sa lahat ng mga katanungan na ipinadala ng ating mga kapuso. Keep them coming till next week, ha? Out and proud! Marami ang hindi maitago ang saya dahil sa kanilang weight loss. Pero ang ilan, kahit pumayat na, sadyang may mga itinatago pa rin. Parang apron. Siguro mga after 8 months of working out with my coach, ganun talagang bumaba po talaga, like the boobs area and then the tummy area, yung stomach area. Nagkaroon po talaga siya ng flap. Instant goodbye to excess skin. Yan na raw ang in. Face scar that never declines. Yan ang bentahe ng makeup content creator na si Nate Javier o mas kilala bilang si Miss Nate. Hello, it's me, Miss Nate, your TikTok makeuperist. O, diba? Pero bukod sa plakadong makeup look, naging kapansin-pansin ang kanyang weight loss ngayong taon. I think it's time bago mag-30, gusto ko maging healthy. And then number 2 naman is for aesthetic purposes then. I feel na when it comes to, you know, like social media, minsan mas malakas kasi yung dating kapag you look healthier, ganon, in terms of both face and body. Hi guys! Welcome to my first ever YouTube video! From 96 kilos to 86 kilos, achieved! Hindi man daw kalakihan ang bawas sa timbang, malaking dagdag na ito sa confidence ni Nate. Yung shirt size po talaga ang pinagbabasehan namin ng coach ko. Kasi at the same time po, nagbe-build kami ng muscles from 3XL naging size medium po. Unang lumiit daw kay Nate ang mukha at dahil ito ang puhunan niya sa social media, mas lalong naging kapansin-pansin ang pagpayat niya. Today we have another lipstick reco. With my current diet, which is low carb, I still feel full. Ang dami ko pa rin kinakain, but I eat the right kinds of food, which is mainly protein. So, low lang po yung carbs and sugar natin, pero yung protein, hanggang mabusog po ako, hanggang ma-happy ako, yun po yung diet na ginagawa ko. Ang weight loss secret ni Nate, shinare din niya online. And lastly, kumakain ng blade kasi deserve niya ito. That's it for today's vlog. Thanks for watching. Bye! Pero ang hindi alam ng mga viewers niya, may itinatago pa siya. After 8 months of working out with my coach. Ano nga kaya ang itinatago ni Nate? Ayon sa bariatric surgeon na si Dr. Michelle Bernadette Lim Lu, ang skin elasticity ay nakadepende sa edad ng pasyente. Sa mga pasyente na sa mid-20s or late 20s and then
medyo malaki yung weight loss nila, madalas nagkakaroon sila, hindi na bumabalik sa dati yung elasticity. Kailangan natin syempre i-consider din gaano kalaki yung nabawas sa timbang nila. Bukod sa makeup look, secret reveal na rin siya. Ang kanya kasing itinatago ang loose skin sa bandang tiyan. Mga after 8 months of working out with my coach, bumaba po talaga like the boobs area and then the tummy area, yung stomach area. Nagkaroon po talaga siya ng flap na parang, ayun, medyo kaya naman po siyang itago ng pantalon, kaya lang nandyan pa rin siya, nasisira niya yung silhouette ng damit. Usually, wala naman ibang cause ng sagging ng skin, kundi masyadong malaki lang na yung sobrang balat nila. So, pag syempre wala na yung laman, wala na yung taba sa ilalim ng skin, wala nang structure na mag-hold sa kanya. Pwede rin siya mangyari sa mga babae as well. As I said, yung kailangan i-consider rin natin yung kung gaano kalaki yung weight loss nila at kung anong age nangyari yung weight loss. Bilang solusyon, sumailalim si Nate sa tummy tuck procedure o abdominoplasty. Isang cosmetic o reconstructive surgery na nagtatanggal ng loose skin matapos ang massive weight loss. Gusto ko po talagang magpa-lipo, and then sabi po ng doktor ko, you don't need lipo kasi it's not really like the fat anymore, but it's more of the skin that's hanging. Sabi niya, hindi ka na mataba, you just need to get rid of the excess skin. So yun po yung naging final push sa akin. Ang tummy tuck procedure is basically babawasan yung sobrang skin para magkaroon ng mas magandang contour yung katawan, mas maganda yung fit ng skin. Pwede natin siyang i-compare sa mga damit, no? Yung mga masyadong mga oversized na damit at medyo alanganin tayo dun sa size, dun sa next size na pwedeng isuot. So, pwede natin ipatabas sa tailor para mas maganda yung fit, mas maganda yung bagsak ng skin sa katawan. Kasabay nito ang pagsailalim ni Nate sa gynecomastia o ang pagbawas sa breast tissues sa dibdib ng lalaki. A lot of men suffer from it na parang lumalaki po yung gland nila sa boobs. So basically, it's parang man boobs. So, mild lang po yung gynecomastia ko. But then, when I lost weight, parang lalo siyang na-emphasize because nagsag po siya. Mahigit 15 hours sumailalim si Nate sa surgery. The first week after the surgery, yun po yung talagang ang hirap tumayo. Hindi po ako makahiga ng diretso, hindi po makalakad ng diretso. And then, masakit po mag-CR, ganun. And then, may mga dugo po minsan na lumalabas. As in, may naka-attach pa po na parang bag sa akin na dun naglalabas ng fluids like excess blood and whatever fluid that's coming from the wounds inside of my stomach. Sa abdominoplasty, inaayos din ang muscle tissues. If walang ibang complications, straightforward lamang ang surgery. No, ang babantayan lang dito madalas is yung sugat na hindi magkaroon ng infection. Feeling a little bit better kasi pwede na akong tumayo ng diretso. Parang may corset po kayo sa loob ng tiyan. Grabe po talaga yung pain niya. As in, kahit tumawa lang po or mahatching, maubo, yun po sobrang sakit talaga. As in, parang nagka-cramps yung loob ng tummy. Dahil mapula pa yung lumalabas dun sa kanilang mga nakakabit na mga tubo or drain, follow-up check-up sa surgeon, dun sa doctor na gumawa ng surgery, para ma-investigate kung talagang pagdurugo ba ito or katas lamang from the surgery. 3 araw matapos ang surgery, ito na ang pinakahihintay ni Nate. Yung 3 days po na yun na po yung pinaka-nakakatakot. Kasi parang feeling ko, ang dami kong tahi, tas hindi ako makagalaw, tas may mga dugo-dugo sa bandage. Doon po talaga ako na-relieve. Ang ganda po ng pagkakagawa. Like, malinis, tapos yung feeling ko po kasi nun, parang akong na-Frankenstein. Tapos nung nakita ko po, nung inopenan niya yung sugat, parang, ang linis naman pala. Usually 1 week, maghihilom na, magkakaroon na ng langid, no? Pero yung importante kasi yung healing process sa loob, kung kailan kakapit na yung balat, kung kailan mag-heal na yung ginawang tummy tuck
sa ilalim ng balat, sa ilalim ng surface ng balat. So that could range between around 6 to 8 weeks. Inabot ng 3 buwan na nagpapahilom ng mga sugat si Nate. Hanggang ngayon po meron pang mga swelling, may mga parts na matubig pa po if you touch it. So yun, iniintay lang din pong mahupa. Given clearance to start light walking and like a brisk walk first month, and then yung second month nag-try ng light exercises, and then yung third month po ayun yung back to full na po, kaya na po talagang mag-stretching and comfortable na po mag-workout. Sa ngayon nga raw, na-enjoy na niya ang flat tummy na hindi masyadong nag-aalala. Very, very happy kasi wala na po yung parang apron of skin na nandyan sa tummy ko. In terms of the recovery naman po, wala na po akong hindi kayang gawin na hindi ko kayang gawin before the surgery. Okay na po mag-workout, even yung mga intense na workout. Sa mga nais sumailalim sa procedure na ito, paalala ng eksperto, hindi ito weight loss solution. Inabot si Nate ng 300,000 para sa procedure na ito. Ang tummy tuck ay isang lamang paraan para bawasan yung sobra na balat. So, hindi siya nakakaapekto sa pasyente kapag in terms na papayat sila. Maraming hindi nakakaalam na it's not a weight loss procedure, it's more of a skin tightening and contouring procedure. Excess skin removal. Ang recommend ko po ay pumunta po kayo sa doktor na pinagkakatiwalaan na, yung may experience na po. Tummy tuck para sa tiyan na pack. Mahalagang may gabay ng eksperto bago sumailalim sa anumang operasyon para tiyak ang inyong kalusugan. Nakaisang oras na naman po tayo mga kapuso ng masaya at makabulang kwentuhang pangkalusugan. Salamat sa lahat sa inyo na gumising para samahan kami this Saturday morning. Pero until next week, syempre tayo magsasama-sama ha. 6 to 7 in the morning every Saturday morning. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. Nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan. Kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po si Doc Oy, ang inyong health and wellness doctor. Tandaan, unahin ang kalusugan at laging tumutok dito sa programa kung saan kayo. At ang inyong kalusugan ang laging number 1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan. Ito po ang Pinoy MD. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.